At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito na ang pangatlong kabanata ng ating kwento na pinamagatang Barangay Anniversary sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Pare, ang galing mo talagang mag-isip. Bilib na bilib ako sa iyo. Lagi mo na lamang akong pinapanga sa mga plano mo. Idol talaga kita, pare. Kaya kahit kailan na hindi kita iiwanan, pare. Salamat naman kung gano'n, pare, ha? Sige, tos tayo, tos. Tos tayo. Wow, ang sarap. Alam mo, Lasang bleda. pare, ang plano ko kapag ako ang kapitan dito, gagawin kong barangay administrator si Bibak. Bakit siya, pare? Huwag mong sabihin nga type mo siya. Huwag ka lang maingay, pare. Matagal ko na siyang type, eh. Kaya kapag nanalo ako, gagawin ko siyang barangay administrator at gagawin ko siyang asawa ko. Pare, may dumating na pulis. Anastasio! Anastasio! Pulis kami! Inaaristo ka namin sa salang panglalason. Hindi totoo yan. Hindi! Kailangan sumama ka ng matiwasay sa amin. Halika na! Sa rinto, huwag nyo namang arestuin si Kagawad Asyong. Wala siyang kasalanan. Napakabait ng tao. Matulungin siya sa aming kabarangay. Huwag ka nang mag-alam, Kagawad Bagal. Ay, stay Kagawad Adong. Hindi, dadamay ka namin dito. Gusto mo, ha? Aalis na rin ka din namin. Nako, wag na ba sa rinto? Ikaw pala. Sige, huliin nyo na lang ang taong ito. Wala akong pakialam sa kanya. Papaya daw. Sabi mo hindi mo ko iwanan. Bakit ka naman ganyan? Pare, ayaw kong makulong, kaya pasensya ka na. Aalis na ako. Ayaw kong madama. Para daw! Huwag mo kong iwan! Tawagan mo si dating Vice Mayor Tipulosyo, sabihin mo tulungan ako! Nako, wala nang magagawa yung sinasabi mong tutulong sa'yo. Dahil nauna na siyang inaresto namin. Totoo yan! Hala, Inaristo na namin siya. si dating Vice Mayor, inalisto na ninyo. Dahil kasabol din siya sa mga lalason sa mga kabarangay ninyo. Totoo yan! Hala, nako, patay. Ay, mga kapatid, alam niyo ba ang balita tungkol kay Kagawad Asyo? Ano? Nako, ayun, hinuli siya ng mga pulis. Dahil siya raw pala ang responsable sa pagkalaso. Hayaan, Melinda, ha? Kung ano-ano na naman ang pinag-uusapan ng mga malitis na yan. Tungkol pala kay Kagawad Asyong yung pinag-uusapan nila, Darwina. Oo. Ayun, ha? Ayun na narinig kong pinagkukwentuhan nila. Ay, nako, hinuli daw ng pulis dahil siya ang responsable sa naganap na panglalason. Ay, mabuti na lang. At yung mga marites na yan ang napansin nila. Hindi na niya ako tinanong kung magkano ang napagbentahan ko habang wala siya. Ay, nako, siguradong magagalit siya kapag nalaman niyang may utang ako kay Ate Punyang. Hoy, Tita Bibang, anong nangyayari sa'yo? Bakit nakatulala ka dyan? Siguro, naalala mo na naman si Mangupong, ano? Ha? Hindi Ah. Pinipilit ko nga siyang kalimutan eh. Pinaalala mo pa. Ay, nako, tita.
Ha, huwag kang magkunwari dyan. Alam ko naman na in love ka pa rin sa kanya. Naku, hindi nagkakamali ka. Aga, talaga bang galit ka sa kanya o kunwari lang? Oh, sabihin mo nga ang totoo sa akin, tita. Juan, talagang galit na galit ako sa kanya. Kaya pwede ba, wag mo nang ipaalala sa akin. Totoo, Aling Bibong? Talaga bang hindi ka na interesado sa kanya? Oo, talagang ayaw ko na sa kanya, Darwina. Ay, nako, sayang. Akala ko, gusto mo pa siya. Hindi na pala. Kasi may sinabi sa akin na pinapasabi sa'yo. Anong sinabi niya sa'yo, Darwina? Ano sabihin mo sa Nako. akin? Ano? Hindi ko na sasabihin. Dahil hindi ka naman talaga interesado sa kanya. Bayaw, nahuli na ng mga pulis asyong at inihahanda na rin ng abogado na kausap ko ang pagsasampa ng demanda laban sa kanya. Mabuti naman kung ganun bayaw. Dahil kawawa naman yung mga kabarangay nating nalason sa pagkain. Ay, oo, bayaw. Naawa talaga ako sa kanila. Katulad ni Mariana, maraming iniuwing pagkain yun. Halos ilabas na niya ang kanyang bituka sa sakit. Mabuti na lang at naagapan siya ng mga doktor. Oo bayaw. Bilib ako sa mga doktor natin. Ang bilis nilang nilunasan ang lahat ng mga biktima. Malas ni Asyong. Ang akala niya hindi malalaman na siya ang mastermind ng paglalaso. Kailangan mahuling lahat ang mga kasabwat niya, bayaw. Nahuli na si dating Vice Mayor Timprosio at isusunod yung mga kasama niya, sila Kagawad Adong at yung dalawang alipores niya. Sila Bunjeng, Boy at ang tinutukoy mo, bayaw? Oo, bayaw. Kailangang managot silang lahat. Kailangang pagdusahan nila ang kanilang kasalanang nagawa. Kailangan na mahuli na sila, bayaw. Baka makatakas pa sila. Ay, oo naman, bayaw. Sinabihan ko na ang abogado natin na madaliin ang pagsasampa ng kaso para mabigyan ng hustisya ang mga kabarangay nating nabiktima. Malas nila. Gusto nila akong siraan. Dahil sa ambisyon ni Asyong na yun na maagaw sa akin ang posisyong ito. Pero malas niya dahil nabuking siya. Ay, oo, bayaw. Kaya wala ka ng problema. Dahil matutuluyan ng masisira ang pangalan ni Asyo at siguradong tatatak na sa isipan ng mga nabiktima na masamang tao siya at hindi na siya dapat magkaroon pa ng posisyon sa barangay. Ikaw na siya. May dalaw ka. May dalaw ako. Sino ba yan? Kumusta ka na, pare Asyong? Ikaw palang duwag na kaibigan? Hindi mo man lang ako naipagtanggol. Buwisit ka. Iniwanan mo ko. Pinabayaan mo akong hinuli ng mga pulis. Nagulat lang ako, pare. Kaya naiwan kita. Pero sa totoo lang... Tama na, pare! Tama. Kahit ano pang sabihin mo, duwag ka. Wala kayong pinag-iba ni Gusteng. Duwag! Sige, pare. Sabihin mo ng lahat ng hinanakit mo sa akin. Pero tatanggapin ko. Totoo na naduwag ako, pero mahal kita, pare. Paiyak-iyak ka po, Martika. Kilala na kita, pare. Huwag mo lang nga akong dramahan. Ginawa niya sa akin yan, Gusting noon.
Ano ba talagang sadya mo sa akin, ha? Kuan kasi, pare, inutusan ako ng abogado na nakuha ni dating Vice Mayor Temprosio. Titignan ko raw ang lagay mo. Kumusta ka na, pare? Hindi ka ba sinaktan na mga pulis dito? Hindi naman. Bakit? Pare, may pinapasabi sa'yo na dapat mong gawin para maabsulto ka raw sa kaso, ha? Ha? Ano yung pinasasabi sa akin? Ano? Ang mabuti pa, makinig ka nga mabuti. Sasabihin ko sa'yo, ang gustong ipagawa sa'yo ng abogado, makinig kang mabuti, pare. Ay, Veronica, naghanda na ba ang lahat para sa session sa araw na ito? Opo, Kap. Pwede na po tayong mag-umpisa. Nandito na pong lahat ang mga barangay kagawad. Liban kina Kagawad Asyong at Kagawad Adong. Sige, umpisahan na natin ang session. Mga kapwa kong barangay official, nandito na naman tayo para sa regular session. At bago natin umpisahan, ay tulad ng dati, sisimulan natin ang session na ito sa panalangin na sa ating poong may kapal. At ito'y pamumunuhan ng ating bagong membro ng BHW Balyaw. Walang iba kundi si Melinda. Sige, mag-umpisa na naman ang posisyon natin. Mag-umpisa na daw. Melinda, sige na. Ikaw na ang mamuno sa panalangin. Sige na. Tumayo po tayong lahat para sa ating panalangin. Tumayo tayo lahat tayo para sa panalangin. Heavenly Father, we come to you today asking for your guidance, wisdom, and support as we begin this barangay session. Help us to engage in meaningful discussion. Kapitan! Ay, Bilisaw! Bakit? Anong balita, Bilisaw? Sila dating mas may Temprosio at Kagawad Asyong na-absoluto sa isa ng paninyong kaso! Ano? Ay, ano kayang sasabihin? Pare Boy, nandito na lahat ng mga membro nating mga pulubi. Ganun ba? Mga kapwa naming pulubi, makinig kayo sa sasabihin ko. Ano bang sasabihin mo sa amin, boy? Marami na kasing mga tao ang hindi naawa sa katulad nating mga pulubi. Yung iba, itinataboy tayo. Kaya nag-isip ako ng paraan para kumita tayo ng malaki. Ganito lang yan. Kailangang matalas ang inyong mga mata. Kapag may nasilip kayong nagtabi ng kanyang pera, dugutin ninyo kaagad. Maduro ko sabi? Ha? Maduro ko sabi? Oo, yan ang kailangan dahil kakaunti nang nagbibigay sa atin ng limos at para kumita na rin tayo ng mas malaki. Paano kung mahuli tayo ng mandurukot? Delikado! Disgrasya, mahirap yan! Naku, madaling lusutan yan. Ang mabuti pa makinig kayo at tuturuan ko kayo ng teknik kung anong gagawin kapag kayo'y nahuling ng dukot. Kaya makinig kayong mabuti. Huwag kayong dagdag ng dagdag dyan.
Ayan pare, malaya ka na, naabsuelto ka na, pinaniwalaan nila yung sinabi ng abogado mo na kung minsan nabubulag ka, kaya sinabing hindi mo sinasadya nga pagkalagay mo ng maruming tubig sa kawa na pinaglagyan ng pagkain. Oo, pare. Bilib ako sa abogado namin ni dating Vice Mayor Temprosio. Napakagaling na abogado yun, pare, si Attorney Tilorio. Hindi ko sukot akalain na ma-absolto ako. Akala ko masisira ng pangarap ko magiging kapitan, pare. Ako rin na pare, nadismaya na nga ako dahil ko nga matutuluyan kang mabibilanggo hindi na rin ako tatakbo na kagawad sa barangay. Ngayon, pare, tuloy ang laban. Kumanda sila dahil gaganti tayo sa mga pinaggagawa nila. Lintik lang ang walang ganti. Ano ngayon na nga plano mo pare? Kakausapin ko si dating Vice Mayor Temprosio at ididimanda rin namin ng magbayaw na yan. Ididimanda nyo rin sila? Anong kaso nila pare? Ididimanda namin sila ng paninirang pure. Paninirang puri ka mo pare? Tama. Dahil pinagpistan ka sa social media pare, maraming nagmura sa'yo. Kaya ayaw ko munang buksan ng account ko sa social media dahil baka ma-hybrid ako sa mga masasabang sinasabi nila laban na sa'yo. Hayaan mo sila, pare. Gaganti ako. Ididimanda rin namin sila ng libelo. Ayon sa Cybercrime Prevention Act of 2012, kung saan ang libel, pare, ay isinama bilang isang uri ng cybercrime. Pinaparusahan ng kulong ang gumawa nito ng hindi bababa ng 6 na buwan at 1 araw at hindi lalampas ng 6 na taon na pagkakakulong. Nako, talagang pinapabilib mo ako pare. Ang dami mo palang alam sa batas. Oo, pare. Dapat isa kang opisyali alam mong batas. Hindi tulad ng karyong na yun na mangmang sa batas. Paano niya may pagtatanggol ang kanyang mga kabarangay kung bubo naman siya sa batas, ha? Pare, paano? Wala na. Gunggong nga siya pare Di malas ng mga kabarangay natin dahil hindi sila kayang ipagtanggol ng kanilang kapitan. Kaya ituloy mo ang demanda sa kanya pare. Para managot sila at mabigyan sila ng leksyon at hindi ka na nila basta-basta magagalaw. Oo, pare. Kaya halika. Samahan mo ako at kakausapin natin si dating Vice Mayor Temprosio. Ano ka mo, Veronica? Pinalabas ng abogado nila na bulag siya siya. Opo, Kap. Hindi raw niya sinasadya na malagyan ng maruming tubig ang pagkain na niluto ng mga kusinero. Posibleng bulag siya. Malinaw na malinaw pa siya. Sikat ng araw ang kanyang mga mata. Matatalas ang mata niya. Lagi ko siyang nahuhuli na nakatitig sa dibdib mo at sa puso mo. Oo nga, Kap. Talagang magaling yung abogado nila. Biruin nyo napaniwala niya ang piskalya. Oo nga. Kailangan makausap ko si Bayaw. Sasabihin ko sa kanya ang ibinalita mo sa akin. Baka hindi pa niya alam na na-absuelto na sila Asyong at si dating Vice Mayor Temprosio. Malamang hindi pa, Kap. Ay, kababutan! Ay, ano ba yun? Sinong nagbukas ng pinta? Ikaw!
Sino kaya ang biglang nagbukas ng pinto? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Barangay Anniversary sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihao Narnola, Susan Malikdam, Robert De Guzman, Amik Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, Technical Supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines!